Kapag sinisipon sa Arkia, matik na talaga na pinagnenebulizer namin siya. Minsan nga siya na mismo yung nagsasabi sa amin dahil nga nakasanayan na rin niya to. Lalo pa naman ngayon, nauuso na naman ang ubot sipon, kaya naman dapat lagi tayong ready. And napansin namin sa kanya kapag nagne-nebulizer siya, gumiginhawa yung pakiramdam niya. Habang mahimbing nga ang tulog ni Bebe Arlo, lumabas na muna ako dito sa may kusina para magluto. Sa kakanood nga namin ng mukbang, bigla na lang kaming nagutom, kaya ayan, for the luto ang Mami Shenyo. Kaso nga lang, habang nilalagay ko tong soup base, hindi ko nagustuhan yung amoy niya, kaya hindi ko na tinuloy. Kaya naman naisipan ko na lang magluto ng ramen, buti na nga lang at may natitira pang isa at maghahati na nga lang kami ng Daddy Bean. Para nga magmukhang marami, naglagay na nga din ako na tong bola-bola. Alam nyo ba, kapag midnight talaga, minsan talaga, sinusumpong talaga kami ng gutom. Kaya dito sa bahay, hindi pwedeng hindi kami mag-stock ng mga ganitong klase ng noodles. And ang gusto nga pala naming luto dito, yung masabaw tapos hindi overcook yung noodles. Nakita pa nga akong isang peraso ng crab stick, kaya naman hinati ko sa dalawa, tapos nilagay ko na nga din dito sa noodles. Tapos kapag ganito na nga pala yung itsura, pwede na sa amin yan. Saktuhan pa nga na wala kaming gas, pero buti na lang meron kaming induction cooker dito sa bahay. Tapos napagtripan ko nga ito sa Daddy B, nag-video ako habang binibigay ko sa kanya itong noodles. Tignan nyo naman yung reaction niya nung sinabi ko nag-video ko, bigla na nga lang siyang natawa. Akala pa nga niya, marami nga itong niluto ko, hindi niya alam isang pack lang to. Then time check, 12:43 AM na. Alam nyo ba, nagbubulungan talaga kami ng Daddy B dyan dahil nga itong mga bata napakahimbing nga ng tulog. Kapag nga pala gising kami ng mga ganitong oras, ito na nga pala yung pinaka-banding time naming mag-asawa. Ewan ko ba, pero maski maghapon na kami magkasama dito sa bahay, hindi naman kasi kami masyadong nag-uusap. Para sa amin, ito din yung isa sa pinaka-me time namin kasi nga nakakapagkwentuhan kami. At sa mga punto nga na yan, yung topic nga namin, yung paglipat namin sa bahay. Sobrang dami nga naming plano at sobrang dami nga naming gusto, kaya umabot tuloy kami ng alas 3 ng madaling araw. Kaya naman kinabukasan, 8:30 AM na nga kaming nagising. At syempre, sino pa bang aming alarm clock kundi si Bebe Arlo? Nakatuwa nga ito si Bebe Arlo kasi nga diretso yung tulog niya. Minsan nga pinipilit ko pa siya sa madaling araw na magdudu, pero ayaw niya. Mas gusto niya pa yung matulog. Then habang nakikipagkulitan nga pala kami kay Bebe Arlo, bigla na lang may dumating na parcel. Bale, ito yung in-order namin sa may Bolly Baby. Alam nyo naman, napapalapit ng holiday season, kaya naman pa unti-unti bumibili na nga kami ng pangre-regalo. So sobrang excitement ko nga habang nag-unbox nga ito si Daddy Bean, sabi ko sa kanya, ako na lang yung magtutuloy. Then fairness naman dito sa Bolly Baby ha, meron pa silang pa-tote bag. Kapag talaga baby and kiddie essentials, dito talaga ako bumibili kasi nga subok ko na talaga yung mga products nila. So ito yung mga pinapakita ko sa inyo, ito yung mga gagamitin ko sa mga bento meal ni Arkia. Binilhan ko nga din siya ng kutsara at tinidor, bale atong design na to, kamukha nung bento box niya. Tapos nakita ko rin atong lunch bag, wala nga pala siyang ganito, kaya naman in-add to cart ko na rin. Palagi nga nagbabaon ng sandwich sa Arkia at ang lagi nga niyang nire-request sa akin itong bear shake. Kaya ayan, kinuhanan ko na siya para maghulma talaga yung bear. And ang kagandahan nga pala sa Bolly Baby, pwede ka nga palang magpag-gift prop sa kanila, kaya perfecto ngayong Pasko. Sa may mga exchange gift nga pala dyan ng worth 300 pababa, meron din available sa may Bolly Baby. Then meron nga din pala kami nga attenda na binyag, kaya naman ayan, sinabay ko na nga rin ito sa mga pinag-order ko. Kaya naman kung bet nyo din mag-order sa kanila, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Anyway, after nga pala namin mag-unbox itong sa Daddy B, nagluto na nga pala ng almusal namin. Bali, ito nga palang niluluto niya, ito yung longganisa na nabili ni Mama sa Tianggian. Bali, homemade daw to. Just struggle nga yung pagluluto namin dahil hanggang ngayon hindi pa rin dumarating yung in-order namin na gas. Actually, meron naman kaming rice cooker, kaso ayoko naman alisin sa box dahil nga yun yung gagamitin namin sa bago naming bahay. Kaya naman pinagtsatsagaan namin yung electric stove at saka yung induction cooker. Sa araw-araw nga ng pagluluto na tong si Daddy Bean, napaka-thankful ko talaga sa kanya. As in, wala talaga siyang palya. Bale, ito na nga talaga yung nakasanayan niyang gawin. Makyat pa nga siya sa kwarto namin at tinanong pa nga niya ako kung gusto ko daw ng tuyo. Kaya naman sabi ko sa kanya, dagdagan na niya. And for today's almusal, feeling namin kulang kasi nga wala kaming itlog. Pero pwede na rin naman yun dahil nga nabusog kami. Then after nga pala namin kumain, pinatulog ko muna si Bebe Arlo. Tapos naglinis-linis nga ako dito sa kwarto namin. Gusto ko nga gumagamit ng vacuum ngayon kesa sa walis tambo kasi feeling ko malinis talaga dito sa amin kapag vina-vacuum ko. Then pumasok na rin sila Daddy Bean dito sa kwarto, and in fairness ha, naliguan na niya yung bata, tapos ayan, nagpagupit pa nga siya ng kuko. Ewan ko ba sa batang to, kapag ako talaga yung naggugupit ng kuko niya, ayaw niya, pero pag daddy niya, gustong gusto niya.